Showbiz Fanatics, eto na nga no, bossing, pansamantalang mawawala sa Eat Bulaga. Aba, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na patuloy na nanonood, sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, so kinatuwaan nga pong isang post ng isa sa mga TVJ Defenders po sa Facebook, nakakatuwa na gumawa po siya ng isang cartoon or caricatures na picture ng mga legit Davercads. Kasama dito yung mga singing bee, 'di ba? Yung mga singing bee girls. Ayan. And kasama din ang lahat ng mga legit Davercads, ang TVJ of course, 2024 5.0 or 50 years. Yan, ito po kasi yung isa sa mga talagang inaantay natin at isa sa mga goal po ng TVJ na marating nila yung 50 years At the same time, may good news po sila dahil lumabas na rin po noon time show ratings January 11, 2024, Thursday. Nangunguna pa rin po ang Eat Bulaga, Eat Showtime pangalawa 3.0 at tahanang pinakamasaya is 2.6. Sa 4.7 po ang noontime program. Mula po ito sa Kapatid Buzz at ito po ay nanggaling mismo sa pinagkakatiwalaang TV ratings na naglalabas ng lahat ng mga TV ratings sa buong Pilipinas, no? Yun lang naman kasi meron pong isang balita na parang may dayaang nangyayari patungkol po dun sa rating ng isang network para po palabasin na number 1 sila. Mamaya po sa other channel natin pag-uusapan natin yan dahil marami po talaga ang mga nakadiscover at usap-usapan po ito online. Totoo kayang nangyayari, nagkakaroon ng bayaran sa mga ganitong klase? Kasi pag nangyari kasi yan at pinaimbestigahan sila, pwede po silang ipasara, 'di ba? Malaki pong tulong yung mga ganyan dahil ang mga advertisers mismo ang nagpapasweldo sa mga yan para malaman nila kung saan sila magpe-place ng ads. Pero ito na nga dahil itong si Sir JDL or Joey De Leon ay naglabas din po sa kanyang Twitter at Instagram ng magiging logo di umano nila sa kanilang if ika-50 or this coming anniversary sa kanilang 45th anniversary po nila na bagay na pilit na hinahadlangan ng tape kasi according po sa ilang mga nasagap nating balita na pagkatapos nga po manalo ng TVJ dito po sa kaso nila ay maghahabla ang tape again for another appeal, pero sabi ng ilan sa mga abogado malaki nga ang gagastusin nila. So, tingnan na lang natin ano ba talaga magiging desisyon nila. Ito nga kinakatuwaan din po ang ilan sa mga video na in-upload mismo ni Miss Pauline Luna sa kanyang Instagram kung saan sabi po dyan magdala daw ng daddy na sumasayaw at kumakanta. Itong si Tali, dinala niya yung kanyang daddy, si Bossing Vic. At ito naman pong pamangkin or apo nitong si Bossing Vic, dinala rin yung kanyang daddy na anak ni Tito Zen. Ayun. So, talaga nakakatuwa tong pamilyang ito. Parang this is exclusively for Soto family. Napakalaki ng pamilyang ito. Kaya pag nagpa-party talaga sila, pina-private talaga nila ito Pero alam nyo po ba na mayroon pa pong isa sa mga nakakalungkot. Pero di naman siya sobrang lungkot na balita patungkol dito kasi meron pong mga balita na magpapaalam daw di umano pansamantala si Bossing Vic Soto sa noontime program. Pero yan naman po ay hindi dahil may kaso or whatever. Magpapaalam po siya due sa kung saan dahil po dun sa kalagayan ni Pauline. Dahil ngayon palang January, mid of January, ay manganganak na pala siya. So bilang isang ama, syempre kailangan nandun siya sa tabi ni Pauline Luna. Inaasahan kasing manganganak na si Pauline Luna sa susunod na linggo. Tinanong ang ilang actress at TV host kung malapit na siyang manganak. Due ko sa mid-January, kaagad na text ni Pauline. Kaya pinaghahandaan na raw niya ito dahil baka cesarean ang panganganak niya.
Cesarean din kasi ang iniluwal niya si Talita. Ayaw na niyang magpa-pressure, kaya nagbabakasyon muna sila ng ilang araw sa Hot Spring Resort sa Los Baños, Laguna na pag-aari ng magulang niya. Ang yaman din ni Pauline, no? Ilang araw, silang nagbanding at nag-enjoy ni Tali sa paglalangoy noon. Dalawang resort ni Mami Chat. Ina ni Pauline, ang Chat 1 at Chat 2, ang inoccupy nila. Grabe! Sabi po ni Mami Chat ni Pauline, first time daw nakita ni Vic Soto ang ipinapagawa niyang resort sa Laguna at talagang banding daw sila roon at ikinatuwa ni Tali. Sabi naman daw ni Pauline na si Tali ang pinaka-excited sa lahat sa panganganak niya dahil talagang idinadasal daw ng panganay nila na magkaroon na ito ng baby sister. Hindi pa ma-share sa atin ni Pauline kung ano ipapangalan niya sa kanilang magiging baby. Pinag-iisipan pa raw niya kung paano niya magamit ang pangalan ng dalawang lola, si Mami Chat ni Pauline at ang namayapang ina ni Bossing Vic. Kaya hindi pa raw niya masabi sa amin kung ano ang magiging name ng iluluwal niyang baby. Kamakailan lang nga ipinost si Pauline ang kuha niya kay Tali nung 3-day-old pa lang ito at pinipid niya ng gatas na maliit na baso. Pil na pil raw kasi nitong maging ate sa magiging baby sister nito. Ang cute. So, bahagi pa ng caption sa IG post na yun, I can't believe that in a few days, I will be holding our new baby girl in our arms. Thank you, dear God, for blessing us with another miracle. You have been so gracious to us. Walang katapusang pasasalamat sa iyo. So, talagang sobra-sobra po yung pasasalamat ni Pauline, no? So, yun po yung dahilan kung bakit pansamantalang magpapaalam itong si Bossing. Pero it doesn't mean na mawawala siya for life. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating update. Magbasa tayo. Sabi ni Ama ka na friend ha. Ba't kasi ang hilig ng mga opya lang? Nung nag-air sila ulit, wala naman talaga silang segment na bago, puro galing sa TVJ. Inibilang na yung title. Ngayon, kitang-kita kung kanino talagang Itbulaga. Kung sa tape talaga, lahat ng napapaloob sa EB noon. Dapat, kahit gumawa silang bagong show or trademark ngayon, patok yung logo at pinag-iisipan bawat meaning ng logo na yon. True naman eh. Lahat po yan may significance. Ganun po gumawa ng logo. At kinukuha nila yung idea ni Master Henyo Joey De Leon pagdating po sa mga logo. Kasi talagang siya po talaga yung mahilig gumawa ng mga ganyan. At the same time, yung kanila pong writer dyan, yung kanilang mga staff dyan, sobrang tagal na. Kaya alam na nila yung taste ng TVJ at ng Itbulaga. Kaya wala tayong may maipintas, ano. And sabi ni Mr. Romeo Obispo, good afternoon, Ma'am Dareds. Kailang pa kaya matututo ang Tape Inc. pag huli na at malapit nang mawala sa ere ang kanilang show? Hanap naman kayo nang gumawa wag yung gaya-gaya kaso na naman yan. Ayan. Kasi marami karamihan. Kasi di ba pinag-usapan po kasi sa social media at sa mga news online yung patungkol nga sa pagrereklamo ng isang governor. Pero parang tahimik na si Governor Helen Tan na yun eh. Parang hindi na rin siya naghabla. At kasi binago naman na ng Tape Incorporated yung kanilang logo, kaya tumahimik na rin si Governor Helen. Sabi naman ni Boy Paizal, ang solusyon dyan, Tape, magpa-logo contest sila at may premyo ng tema sa kanilang programa. Aba, magandang idea yan kung maggagawin po nila yan. Parang kukuha sila in collaboration dun sa mga supporters nila, 'di ba? Tapos magpapasa sila ng mga logo. And then, kung sino yung pinakamaganda at meron pong parang impact, no, yung parang talagang saleable sa lahat, yun yung kanilang piliin, 'di ba? Magandang idea po yan. Pero I don't know kung ito'y kakatigan or susundin ng tip. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!